Sinamahan namin sina Buboy at Abo para magpatingin sa espesyalista. Ito po, naka-atras yung eardrum, no? Oo, ito yung butas, ito. Although gumagaling na rin. Increased pressure can cause perforation of eardrum. No? But I don't think in this case, hindi naman nangyayari yun. Ito kay Buboy. Si may sinusitis frank sinusitis si Eduardo. Si Buboy, hindi naman ganun kalala pa yung problem na sa ilong, no? Payo ng doktor, itigil na raw nilang pagsisid buhangin dahil nakasasama ito sa kanilang kalusugan. Pero para sa mga bata, matatagalan pa bago dumating ang araw na titigil sila sa pagsisid buhangin. Ganito na talaga eh. Hirap po sa buhay. Kaya naisip ko na dapat ako yun na po na May pangarap ka pa ba sa buhay mo? Opo. Ano? Makapag-aral. Magkaroon ng magandang trabaho, hindi ganito po ang trabaho. Puro kayong nyak-wik. Masakit din sa ina ni Buboy na tumigil ito sa pag-aaral para lang makatulong sa araw-araw nilang gastusin. Nitiis ko na lang. Wala akong magawa eh. Kung gustuhin ko man na tumulong sa asawa ko, paano na itong mga anak kong iba? Yun, minsan, nanahimik na lang po, umiiyak na lang ako. Sa kanilang murang edad, tila tanggap na nila Buboy, Atan at Abo na sa Baseco magsisimula at magtatapos ang istorya ng kanilang buhay. At ang mga pangarap na makakaunsahan sa kahirapan ay mananatiling pangarap lang. Matatagpuan sa hilagang bahagi ng Pilipinas ang Cagayan. Mayaman sa malalawak na lupain, hitik sa yamang dagat, pero ang ilan sa kayamanang ito tila nanganganib at nagbabadyang masira. Sa kahabaan ng tabing dagat ng bayan ng Bugwe, daan-daang sako ng buhangin na nadat na naming nakahilera. Isang malawak na mining site pala ang ginagawa rito. Ang kanilang pakay, ang black sand kung saan makukuha ang mineral na magnetite. Mineral na kadalasang ginagamit sa paggawa ng bakal. Isa raw sa mga lugar na mayaman sa magnetite ang Cagayan. Ang yamang ito ay nagmumula sa Cagayan River. Kinukuha lang nila yung mga buhangin, no, na nandoon yung magnetite, isasakay na nila sa barko yan. No? Kung merong mga proseso, napakaliit at ginagawa lang dun sa baybaying dagat. Mahalaga raw ang magnetite sa kalikasan. Nagsisilbi itong magnet na nagpapanatili sa tibay ng lupa. Kapag tinanggal ang magnetite, maaring gumuho ang tabing dagat. Ngayon, kapag inalis mo yan sa pamamagitan ng pagmimina, ibig sabihin, inaalis mo yung inaalis mo yung harang at ang direktang epekto nito ay lulubog, babahain yung mga malalapit na komunidad doon sa pinagmiminahan. Pero tila mas malala pa rito ang panganib na maaaring kaharapin ng mga residente ng Bugwe dahil sa magnetite mining. Ang malaking bahagi ng mining site doon ay nakapwesto kung saan nagtatagpo ang dagat at bunganga ng lagoon, kung saan kumukuha ng ikinabubuhay ang mga residente. Kapag tuluyang gumuho ang sand barrier na ito dahil sa mining, papasok sa lagoon ang alon at tubig alat na may malaking epekto sa mga mamamayan at maging sa yamang dagat. Ang mahirap doon, pag pumasok yung tubig alat, ang ipapump ng irrigation pump
nung NIA, nung National Irrigation Administration Pump, doon sa area na yon sa Lalo, ay tubig alat din. At pag pinasok ng tubig alat, ang mga lupainan, mga bukid doon, ang mangyayari is wala nang tutubo pa. At saan pa kukuha ang mga tao ng kanilang kabubuhay? Isang mangingisda si Art, tulad ng karamihan ng mga residente, pangingisda ang kinabubuhay ng mga tao rito. Isa si Art sa mga tutol sa magnetite mining sa kanilang lugar. Yung sinasabi nilang magandang may bubunga o may dudulot ng pagmimina, konti lang ikumpara mo sa maaring dulot na kapahamakan sa tao. Kasi pagbalikan po tayo ng kalikasan, nakakatakot talaga yan. Tutol din ang mayor ng Bugway sa magnetite mining. Dismayado siya na sa kabila ng matinding pagtutol ng mga residente, nabigyan pa rin ng permit ng provincial government ng Cagayan ang minahan. Sabi ng mga tao doon na nakausap natin, wala naman daw nangyari na ganun na in-explain sa kanila. At saka, boss, yung mining site talaga, kung yung pinagkukunan nila, is a prohibited zone yan. It is within yung 200 meters prohibited zone sa onshore yan. Nakasaad sa Philippine Mining Act of 1995 na ipinagbabawal ang pagmimina sa tabing dagat o coastline, lalo na kung ito ay nasa loob ng 200 meters mula sa tubig. Aminadong gobernador ng Lalawigan na pinahihintulutan niya ang pagmimina sa Bugway. Tulad daw ng ibang minahan sa Lalawigan, kumpleto raw ito sa requirements tulad ng Environmental Compliance Certificate o ECC. As per my interpretation of the law, it is not a part of the 200-meter zone. Because wala namang beach dun eh. Kasi nagkadugtong naman ang river at saka sea. So walang beach. The criteria of measuring the 200-meter zone, as far as I'm concerned, is this shoreline. There is no shoreline sa mouth ng Cagayan River because tuloy-tuloy ang daloy ng tubig up to the sea. So walang shoreline dito sa mouth ng Cagayan River. Siya lang ang nagsasabi yata na hindi coastline yon. So mukhang may problema tayo pagka ganun. Mukhang sarado na ang mga mata ng mga tao pagka sinabing hindi coastline yon. Hindi ko na alam kung ano yon. Dagdag pa niya, pinahintulutan niya magnetite mining dahil balak niyang ipatanggal ang sand barrier dito upang maging mas maayos ang daloy ng tubig patungo sa lagoon. We should remove those sandbars in our rivers in order to effect a better flow of the water going to the sea. Ginawa nga ng Diyos ang mga bagay na yan. Yung paglalagay ng mga barrier na yan, para nga talagang maging meron ding control at may protection yung mga tao na nandito sa loob ng after nung barrier na yan.